Magandang umaga po sa bawat isa at ako'y nagagalak na tayo ay muling magkakadaupang palad sa pamamagitan po ng ah, platform na ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, na kahit malayo kami ay kaisa nyo pa rin sa Espiritu at kasama nyo pa rin dyan sa Cavite. Praise the Lord, dahil ginamit niya ang platform na ito so we can be together despite the distance. Okay. And ayun nga, salamat sa Panginoon na ngayong umaga ay mapapakinggan uli natin ang kanyang salita, ang kanyang aral mula sa kanyang salita. Okay? And I hope, I believe God is moving in your lives and God is at work sa ating mga buhay at patuloy na tayo kanyang pinagpapala, pinalalago sa ating pananampalataya at patuloy niya tayong iniingatan sa ating mga buhay. Praise the Lord. And this morning, ang mensahe po ng ating Panginoon ay ating pinamagatang fan into flame. Yan. Ating pagningasin ang ating buhay sa Panginoon. Okay. Basahin po muna natin bago tayo manalangin ang ating text ngayong umaga sa 2 Timothy chapter 1 verses 6 to 8. Ang sabi po dyan sa NIV translation, verse 6, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands." Si Pablo po ang nagsasalita dito. Verse 7, "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." 8, "So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Rather, join with me in suffering for the gospel by the power of God." Sa Tagalog po, basahin natin. Verse 6, "Dahil dito, pinaaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit sa kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, na tinanggap mo nang patungan kita ng kamay. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili." 8, "Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa akin o tungkol sa ating Panginoon o tungkol sa akin na bilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, sa tulong ng Diyos, makibahagi ka sa mga paghihirap dahil sa magandang balita." Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa iyong salita na patuloy na nagiging ilaw sa aming daraanan, tanglaw, Panginoon, sa aming mga nilalakaran. At sa umagang ito, Lord, dalangin namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan. Sa pakikinig namin at pag-aaral ng iyong salita ay matuto kami, Panginoon, hindi lang makarinig, kundi maunawaan at matutunan namin ang mensahe mo, at nang sa gayon, ito ay matanim sa aming puso, ito ay mag-ugat, mabuhay, at mamunga kami ayon sa iyong salita.
Pagpalain mo nga po kaming lahat. I pray for your anointing upon each and every one of us, Father. At tuparin mo, Lord. Gawin mo po ang layunin mo sa bawat buhay namin sa pagkarinig namin ng iyong salita. Kami po ay magagalak na sumunod sa iyong ipag-uutos sa amin ngayong umagang ito. We bless you, Father. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Fan into flame. Okay, pagningasin ang ating buhay. Ang 2 Timothy na binasa po natin, chapter 1, verses 6 to 8, ay magandang maunawaan po natin at himay-himayin, okay, para maging malinaw po sa atin ang instruction ng ating Panginoon. Alam po natin na ang salita niya ay nagdadala ng correction at instruction sa atin upang maging tuwid, maayos, at kalugod-lugod ang ating buhay sa Panginoon na siyang lumikha sa atin. Okay? Alright. Okay. Okay. Makita po natin ang unang layunin ng ating binasa na 2 Timothy chapter 1 verses 6 to 8. Ito ay isang ibinigay ng Diyos upang maging isang reminder o paalala sa ating lahat. Reminder na kung saan, okay, ito po na nating makita. Reminder na kung saan ay pinaaalalahanan tayo na mananampalataya to stir up, no, to fan into flame, ibig sabihin, stir up natin yung God-given spiritual gifts. Ang sabi po sa binasa natin kanina ay pinaaalalahanan kita, verse 6, na lalo ka pang maging masigasig. Fan into flame o pagningasin natin ay ibig sabihin nun ay lalo pa tayong maging masigasig sa paggamit sa kakayahang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Alam nyo po, nung tayo ay kumilala, no, nung tayo ay kumilala sa Panginoon, nagsuko ng ating buhay, at tinanggap natin siya bilang Panginoon, hindi lamang tayo naligtas, okay? Nakakilala tayo sa Panginoon hindi lamang para maligtas tayo mula sa paghihirap o sa kaparusahan doon sa impyerno, kundi ang nais ng God ay maging masigasig tayo, dahil lahat tayo nang makakilala sa Kanya at nang kumilala sa Kanya ay pinagkalooban niya ng mga kakayahan, no, ng mga talento, okay, ng mga gifts o kaloob. Pinagkalooban niya tayo through the laying on of hands, na pinagpray tayo, no, pinagpray tayo ng ating pastor, pinagpray tayo, pinagpray ang buhay natin sa harap ng Panginoon. Okay. Kaya this verse is to remind you and me, remind us, people who are saved by the goodness and by the grace of God, na na atin daw lalo tayong magsigasig, lalo tayong
magsigasig sa paggamit ng mga ah, kakayahang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. This this text comes to us to remind us to actively use and develop the gifts, the talents that the Lord has given us. Okay. Hindi ako naniniwala na sasabihin ng sino mang naligtas na ay wala akong kakayahan, wala akong talento, walang ipinagkaloob sa akin. I tell you, mayroon. Dahil simula nang tayo ay tumanggap sa Diyos, ang layunin na ng Panginoon ay upang tayo ay maging pagpapala sa kanyang simbahan. Maging pagpapala sa pamilya ng Diyos dito sa lupa. Kaya, dahil gusto niyang tayo maging pagpapala, tayo ay kanyang gagamitin. At sa paggamit niya sa atin, binigyan niya tayo ng talento. Binigyan niya ang bawat isa ng kaloob o gift that we can use para sa kanyang kaharian. Okay. Kaya, He wants to remind us na, hey anak, binigyan kita ng kakayahan. Binigyan kita ng maraming kakayahan. Marami kang pwedeng gawin dahil mayroon kang kakayahan. So this verse comes to us to remind us na kailangan nating gamitin, to use and develop the talents or the gifts that God has given us, Christians. Kaya pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, gamitin daw natin at i-develop yung mga kaloob ng Diyos. Okay. To use the gifts and to develop the gifts that are in us are two different words. Pag sinabing use, it means mag-operate ka, no? Mag-operate ka on the gifts. I-utilize mo o gamitin mo yung gifts. Okay? That is to use. Hindi lang to use. Ang kalooban ng God, it's not just for us to use the gifts or the talents, yung mga kakayahan na ibinigay niya sa atin, but also to develop. Pag sinabi natin to develop, it means to advance. It means to progress or to nourish the gifts. Pag sinabing i-advance, ibig sabihin, lumalago, umiigi o bumubuti. Habang ginagamit natin yung talento, lalong lumalago. Lalo tayong nagiging bihasa. Okay? Sa talento na to na pinagkaloob ng Panginoon. To develop means to nourish. Ano ba ibig sabihin to nourish? Parang ganito. Kung tayo ay kumakain, okay, for us to be nourished, tayo ay kakain. Kakain ng mga tamang pagkain. Okay? Tayo ay gugugol ng panahon para makain natin yung mga pagkain makakapagbigay sa atin ng kalusugan at kalakasan ng katawan. That is to nourish. Ganon din tayo sa Panginoon. Binigyan ka ng kakayahan. Binigyan ako ng kakayahan. Kailangan gamitin ko ito para sa kanyang kaluwalhatian. Gamitin natin ito para sa kanyang kaharian. Okay? For the kingdom of God. And not just to use, but also
to develop, pag-igihin. Parang ganito yan. Ano ba ang mga kaloob? Ano ba yung mga talento? May talent ka bang magsalita? May talent kang magturo. Okay? You're able to teach. So therefore, magturo ka. Kasi may kakayahan kang ibinigay ng God para ikaw ay makapagturo. Gamitin mo. Magturo ka. Kung nakikita mo na ikaw ay pinagkalooban ng God ng magandang tinig, o edi magpaawit ka. 'Di ba nakikita natin yung worship leader natin? O eto nga, ang alam ko ngayon ay masama ang pakiramdam ni last Sunday, masama ang pakiramdam ni Pia. I just don't know kung naka-recover na siya ngayon. Hopefully naka-recover na siya. Pero she finds it hard to sing, to lead the congregation into worship last Sunday. O dahil meron siyang nararamdaman. Ngayon, kung ang ilan sa atin na naririto ngayon ay may kakayahan namang kumanta, ay di magpagamit ka sa Diyos para ikaw ay makapagpakanta. So anytime na yung kasamahan mo sa music ministry, okay, ay masama ang pakiramdam, andyan ka para makatulong. Amen? Hindi lang isa ang magpapaawit, kundi mayroon siyang katuwang. Okay, sa pagtuturo, okay, kami ni pastor, there are times na kakapagturo kami pero ginagawa namin iyon dahil tinawag kami doon. Pero sometimes ang sama ng aming pakiramdam, ang sama ng sometimes may sakit kami and we find it hard to talk. Pero kailangan naming magturo dahil walang tumatayo para magturo. Okay? Walang available para magturo. So, kung andyan ka na nakita mong mayroon kang talento na pinagkaloob ng God sa iyo para maging isang tagapagturo, ay tumayo ka at gamitin yung talento na yun para ikaw ay makapagturo. Dahil sa ministry, sa simbahan, mayroong fivefold ministry na tinatawag. May teacher, okay? May encourager, may pastor, ano pa? May apostol. Iyan ay ministry sa simbahan na nangangailangang mag-operate habang ang church ay naririto pa at hindi pa tayo dinadala ng God sa langit. Nakita po natin, maring ang kaloob mo ay magluto. Galing kang magluto. Oh, kapag meron tayong gawain, no, 'di ba? Edi kailangan natin kumain, magdadala tayo ng pagkain. Meron kang talent magluto. Paggamit natin sa Panginoon. Let's say, ang husay-husay mong maglinis ng bahay nyo. Talent 'yan. Let us use it. Let us operate on it. Ay di pagandahin natin yung church. Pag gawin nating malinis ang simbahan. Kasi talento mo 'yan. Okay, kung ang ministry mo, yung talento mo ay pagtulong. Okay? O edi tumulong tayo. Tumulong ka. Kung saang area na ikaw ay makakatulong, edi kumilos tayo doon. Kumilos ka doon para ikaw ay maging makatulong. Sorry. Nakita po natin, mahusay kang sumayaw. Edi sumayaw po tayo. Let us create a dance ministry for the Lord. Tagasayaw ka habang nagpapaawit at nag-aawitan. Kung ikaw ay may gift, okay, let's do the interpretative dance para sa Panginoon.
Or let's do the tambourine. Alam niyo po ang tambourine, iyan ay musical instrument na ginagamit since Old Testament pa. 'Di ba? Sumasayaw sina Miriam para pag nagpupuri sila sa Panginoon. May mga tambourine dancers. So anong talento mo? Mahusay kang tumugtog ng gitara. Mahusay kang mag-bass. Okay, mahusay kang mag-play ng drums. Approach natin yung mga leader ng ministry. Approach nyo kami. Approach nyo si pastor. Ako. And tell us, gusto po naming ipagamit yung aming kakayahan sa Panginoon. Okay? Hindi ka naman, huwag ka matakot. Huwag po kayong matakot kasi hindi naman paglapit nyo sa amin, isasalpak agad namin kayo. Of course, there are trainings. Parang pumasok ka ng trabaho. 'Di ba? Pag pumasok ka ng trabaho, mayroong probationary period na tinatawag. Mayroong mga training period na tinatawag para kung saan maging bihasa ka at nang magampanan mo ng maayos ang iyong gawain. Okay? Ang alam ko sa mga teachers, mayroong demo teaching, 'di ba? Lahat na 'yan. Dadaan po tayo sa training that will prepare us para magamit natin effectively itong ating God-given spiritual gifts and talents para sa kanyang kapurihan. Amen po ba yun? Okay. So, 2 Timothy comes to us to remind us na binigyan tayo ng gifts. Hindi natin yan dapat itago. Hindi natin yan dapat ipagkait. Kasi ibinigay ng God yan sa atin, ibinigay ng God yan sa iyo para gamitin mo para sa kanyang kaluwalhatian. Or else, hindi na tayo binuhay ng God. Kasi kaya tayo buhay ngayon to bring pleasure sa kanyang pangalan. To bring glory sa kanya na siyang lumikha sa atin. Ano ba yun? Para lang gamitin? For the sake of magamit? For the sake na yung pangalan niya? Hindi. Kaya niya tayo nilikha para magamit natin. Tayo rin naman ang makikinabang. Dahil as long as ginagamit natin, makikita mo yung kahalagahan mo. Makikita mo na ikaw pala ay hindi lamang para lang mabuhay dyan and then what happens next? Para mamatay. Hindi ganon. Para ma-enjoy natin ang ating buhay while we are here on earth, let us use and let us serve God by operating on the gifts and talents na kanyang ipinagkaloob sa atin. Okay? Use and develop. That is a reminder sa verse 6. Makikita natin, ano pa, yung pangalawang bagay. Hindi tayo ini-encourage na gamitin o maging masigasig tayo sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo in-encourage to do it on our own. No? Hindi niya tayo inutusan na magpagamit tayo ng masigasig para sa kanyang kapurihan, tapos iniwanan na tayo. Tapos hindi na tayo binigyan ng kakayahan. Okay? Makita po natin dito. He told us believers to fan into flame or to stir up, use and develop our God-given spiritual gifts. He does not stop there. He wants us to use these gifts, pero binigyan niya tayo ng kakayahan. So, this verse, 2 Timothy, tells us by whose power can we operate on the gifts? By whose power? Who will give us power
to be able to use, to be able to fan into flame, by whose power uh, ang ang maghahari o ang tutulong sa atin para maging masigasig nating magamit yung kakayahang ipinagkaloob sa atin ng Diyos doon sa verse 6. Tingnan natin. Let's go to verse 7. By whose power are we able to do the gifts? To use and develop the gifts. Verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi binigyan ng Diyos tayo ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at disiplina sa sarili. So, kapatid, huwag kang mahihiya na ipagamit ang iyong talento. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin o kay pastor o sa worship coordinator or sa prayer coordinator natin. Meron tayo niyan. Huwag kang mahihiyang magsabi sa amin na, Pastor, gusto ko pong ipagamit yung aking talento na alam kong ibinigay ng God sa akin. Talento, yung kakayahan mo. Okay? So, gusto ko pong magpagamit. Huwag kang mahihiya. Kasi sinabi rito sa verse 7. Okay? For the Spirit, God gives us for the Spirit God gave us does not make us timid. Hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya wag kang maduduwag na ipagamit anumang talento, anumang kakayahan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ginawa ka niyang magaling magsalita. O di magsalita ka. Magturo ka. One of the gifts, one of the talents na binigay ng God is encourager. Ang galing mong mag-encourage. Ang galing mong magpalakas ng loob. Gamitin natin yan sa Panginoon. Amen ba? Para maluwalhati ang Panginoon at para mapalakas ang ating kapatiran. Ang mga kaloob ng God, tandaan natin, ibinigay iyan sa atin. Binigay yan sa bawat isa. Okay? Hindi lahat ng gifts taglay ng isang tao. Dinivide ng God yan. We have all fair shares doon sa mga gift at talento na binigay ng God. So, gamitin natin. The purpose of God is for us, is for His church to be edified. Para mapalakas. Okay, di ba ang isang katawan kompleto? Ang isang katawan may mata, may bibig, may tenga, may kamay, may paa. Okay? So, iyan, sa isang katawan, tulong-tulong yan para mapabuti ang kalagayan ng katawan. Ganon din tayo. Ang katawan ng Diyos ay ang simbahan. Ang head ng simbahan ay ang Panginoong Jesus. Okay? Dito sa lupa, sino ang head natin? Yung pastor. Pastor, tayo ang katawan. Okay? Tayo ay bahagi lahat ng katawan. At ang ating puno ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung ikaw ay kamay, kumilos ka bilang kamay para lumakas ang katawan. Sino magluluto kung wala yung kamay? So mahalaga ka. Maaring ikaw ay bibig o so magsalita ka, mangaral ka at mag-encourage ka. If there is prophecy na salita ng Diyos na pinasasabi sa iyo, huwag kang maging duwag sapagkat hindi tayo binigyan ng spirito ng kaduwagan. Okay? Kahit pa ang mga tao ay pintasan ka, o kahit ang tao ay mag-go against you, kung ang tinuturo mo naman ay ang sinabi ng Panginoon at maayos mong inaaral ang kanyang salita sa Biblia, ipangaral mo. Because the Spirit that God gave us does not make us timid or shy. But He gives us the spirit of knowledge.
He gives us the spirit of power, of love, and self-discipline. Ang sabi nga sa Zechariah chapter 4, verse 6, hindi natin gagawin ang mga bagay na ito na magpapagamit tayo at gagamitin natin ng masigasig ang talentong binigay sa atin ng Panginoon. It's not by might, sabi sa Zechariah chapter 4, verse 6, not by might nor by power, but by my spirit. Tandaan nyo, ang ang Espiritu Santo ng Diyos ang tutulong sa atin upang magamit natin for us to be able to use and develop. Ang mahalaga lamang, mag-decide ka, do not be stagnant, paggamit natin yung talento at kakayahan na ibinigay ng Diyos sa atin. Okay? Ikaw ay pinagpapala, then bless other people. Kaya ka pinagpala eh. Hindi lang para ikaw ay mag-enjoy sa sarili mo. Gift yan. Kaloob yan ng Diyos. So if you have been blessed so much, learn to give. Ganun siya. Amen? All it takes is your decision. Kasi ang plano ng God sa atin, tayo ay maging pagpapala. Ang plano ng God sa iyo ay maging pagpapala. Kami, bakit po kami narito? Unang-una, tinawag kami ng Diyos. We heard God through our spirit na mayroon siyang pagtawag sa amin to become pastors. Parehas po kami ni Pastor Merwin. Okay. Kung tutuusin, parang, Lord, ang hirap. Pero nakita namin, habang nagpapatuloy kami sa aming buhay Kristiyano, nakita namin yung gift ng God. Una, we're called to be pastor. Kaya binigyan niya kami ng gift na kaya naming magsalita. Binigyan niya kami ng karunungan, wisdom, and knowledge para magamit namin. Kapag nag-desisyon na kami na tumugon sa kanyang tawag. Okay? We're here because we decided to operate on the calling and the talents that God gave us. Kaya narito po kami. Kaya kasama nyo kami. It's not by our might, it's not by our power, it's not first and foremost. We are here because we're serving God, because we heard a call from Him. And then, this verse came to us to encourage us na magpagamit, maging masigasig. Okay? Na ipagamit namin yung aming kakayahan. No? We became pastors. We became encouragers. We are encouragers. Alam nyo ba, na minsan kahit kami, meron kaming pinagdadaan ng mabigat sa aming buhay. And yet, it's not reason for us not to encourage you. It's not reason for us not to preach the good news, the gospel. Kasi alam namin, iyon yung kaloob namin. So, whether nahihirapan kami sa aming buhay, we still have to operate. And kailangan ma-develop ang aming talento. Kaya patuloy kaming nag-aaral. Patuloy kaming nananalangin na, Lord, ma-develop pa po yung paraan namin ng pagtuturo. Kaya it's no joke. Pero once we decide and once we involve ourselves sa ministry, sa church, then it is the Holy Spirit who will work in us, who will help us, who will give us power, who will enable us to do and to excel on our gifts para sa kanyang kaluwalhatian. Ang mahalaga lang po, makita natin
gawin natin, magdesisyon tayo. Yes, Lord, gagamitin ko po, ipapagamit ko po yung talento na pinagkaloob mo sa akin. Dahil iyon ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. You're not there just to sit. No, hindi tayo naligtas para magbutas lang tayo ng upuan tas wala na tayong gagawin. Ang dami pong gagawin sa church. Ang dami pong ministry sa church. Kapatid, kaya ka buhay. Kaya tayo binubuhay pa ng God. Naabot natin yung 2026. Kasi may plano ang God. Gusto niya maging pagpapala ka. Gusto niya maging pagpapala tayo. Kaya magpagamit tayo sa Panginoon. Magpagamit tayo. In the first place, hindi kakayahan mo, kundi bibigyan ka ng Espiritu Santo ng Diyos ng kakayahan to serve with joy, to serve with gladness. Minsan mahirap, no? Kasi marami kang pagdadaanan. But it's not reason for us para hindi ka na lang magpagamit. Kailan ka magpapagamit? Pag may sakit ka na. Kailan ka magpapagamit? Kapag di ka na makakilos. Lord, buhayin mo pa ako, Lord. Paglilingkuran kita. Kailangan pa bang dumating sa ganun? Lord, bigyan mo pa po ako ng kalakasan para magamit ko yung aking kaloob. Kapatid, may kakayahan ka. Binigay ng Diyos yung talento sa'yo. Gamitin mo. Huwag kang mahiya, huwag kang maduwag. Mapansin man ng pastor, mapansin man o hindi ng yung leader, mag-operate ka, kumilos ka doon sa kaloob, sa gift, sa talento na ibinigay sa iyo ng God. Amen ba? Kaya, maliwanag po, hindi lang tayo inutusan na maging masigasig sa paggamit ng ating mga talento, kundi binigyan niya pa tayo ng kakayahang gamitin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang ibanal na Espiritu Santo. Amen. That's verse 7. All we need to do, mga kapatid, i-involve mo ang sarili mo. Involve. May naglilinis dito. Kung ang gift mo ay malinis ka at maayos ka sa tahanan, i-share mo sa church. Punta ka rito pag Sabado. Punta ka rito kapag yung panahon na kaya mong gamitin yung talento mo. Punta ka sa church. Ayusin natin yung kortina. Okay? Mag-volunteer ka. O sige po, sino ba ang naglalaba po ng kortina? Baka hindi nyo alam, isang tao lang ang naglalaba ng kortina. And then, ikakabit uli. Sila rin ang magkakabit. We can offer. Ako naman po yung maglalaba. Okay? Tapos tutulong po ako ikabit yung kortina. Okay? O nakita mo yung kortina yung jealousy natin, puro alikabok na. O di punta ka naman dito in your convenient time. Okay? Hindi ko gustong sabihin in your free time. No, walang free time. We all give time. Bigyan ko ng panahon. Maglinis naman ako dito. Baka may agiw. Tingnan ko nga. Tanggalin ko yung agiw. Amen? Hindi lang tayo focus sa sarili nating tahanan. Hindi lang tayo focus sa sarili nating buhay. Kaya tayo binuhay ng God para maging pagpapala tayo sa kanyang simbahan at sa kanya sa kapatiran na siyang bumubuo ng isang simbahan. Ang simbahan ay hindi yung church na building. Ang simbahan po ay ikaw at ako. Tayo ang katawan ng Diyos. No, ang ating ulo ay ang Panginoon. Tayo ang katawan na nagtutulong-tulong, nagpapalakasan through the talents, through the gifts na binigay sa atin ng Panginoon. So let us use the gift by the power of the Holy Spirit. Huwag kang maduwag.
And I tell you this, sabihin mo po sa katabi mo, please, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang madamot. Okay? Huwag mong ipagdamot yung kaloob mo, yung kakayahan na binigay ng God sa'yo, yung kalakasan na ibinigay